syempre ng ating Mayor Vico Soto dahil may good governance, wala tayong binabypass na proseso. Lahat po yan nakabukas, kaya po sa paglaki ng pondo natin, nakakatipid rin po tayo sa mga proyektong pinapagawa natin. Ibig sabihin, wala pong kickback, walang SOP, lahat po ng mga politiko dito sa lungsod ng Pasig, wala pong inuuwing pera, kundi po mga sweldo po namin lahat. Sa inyo. Ako po pala si Boy Raimundo, ang inyong kapitbahay. Tagaganitan po ako sa likod lang. Dati po kung madalas dito, sumasali sa Liga, umahatid ng simbang gabi, namimili pag merong rito na tagal, bazaar. Yan, kasi po ako po'y laging tambay dati rito. Kasama po sila Sir Jimmy, sila Randy Galan, sila Christian, sila Vince, sila Anthony. Yan po ang mga kaibigan po sa mga klasiko. Ako po pala si Boy Raimundo, anak po ni Gonzalo Boy Raimundo, nandiyan po sa tabi. Ang tatay ko po ay si Boy Raimundo, kagawad po ako for 12 years sa inyong kapitbahay na barangay Bingbunga. Siyempre ako po ay naging parte ng Ginig ni Mayor Vico. Ano ba ang nagawa po natin nung panahon na tayo kagawad po? Ako po ay nagawa po ng mga proyekto kasama po ang namin ng Sponsihala at ang LGU. Yung project namin na National ID, halos po Pasig po ay nabigyan. Yung aming 1,600 na nababaan ng mobile passporting. Yan. Siyempre, tsaka yung ating 1,200 din po na Operation Cataract. Yan po yung mga proyekto ni Gonzalo Cory na ako po nag-volunteer para po sa opisina niya. Pag-aaral ng kolehiyo na libre. Libre matrikula, libre tirahan, pati pagkain libre. Diba, paano po natin ginagawa po yun? Yun po yung gusto ko pong ituro sa mga kabataan po natin. So, paano po natin ginawa po yun? Kasi po ako ay varsity player, athlete. Naglaro po ako ng NCAA tsaka UAP ng college days po natin. Alam niyo po dati, mahilig po ako sa basketball nung high school. Kaya alam mo yung height po natin hanggang ganito na lang. So nag-shift po ako ng ibang sports, pinili ko naman po table tennis. So ibig sabihin, madali mag-shift ng ibang sports. Bili niyo po dahil sa sports nalibre po yung ating matrikula. Pati tira, pati pagkain. Wala na pong inintindi yung aking mga magulang. Kundi po, alam niyo po, ang nagbigay inspirasyon po sa akin dito, yung aking magulang. Kasi yung tatay ko po, mahirap lang po sila. Pero yung pangarap niya po mataas. Gusto niya po maging doktor, makatapos ng medisina. Kaya po ang ginawa po niya, nag-aral po siya ng music. Diba? Dahil sa pag-music, nakatapos po siya ng pagiging isang medisina, ganap po siya naging isang doktor. Kaya po, okay din pala, no? Nakaka-brainwash din po pala sa anak. Yung po ituro nyo sa mga anak po ninyo, sa mga apo po ninyo, na para ma-inspire po sila, lalo na po dito sa ating lungsod na meron po tayong Mayor Vico na talaga pong sinusundan ng buong Pilipinas, lahat nga po ng mga mamamayan dito sa ating bansa, talagang ingit na ingit po sa ating lungsod na Pasig. At saka siyempre yung mga board of directors dito sa Dunyawalan. Kami po ay nagpapasalamat, kayo po ay nakarating in spite of your busy times. No? Okay, so babatiin ko na rin ang ating mga kagawad Annalyn, kagawad Brian, kagawad Grace, kagawad Tunying, at saka si Ma'am Gigi, Dr. Gigi, yung taga-inyo, no? Bernal. Sige, kilala niyo pa ako? Ako po yung naging 2 beses yung kagawad. Alam niyo? Ano po ba kayo? Ano ba? Sunod ka sa tapat na servisyo sa lungsod ng Pasig. Tama po ba? Magiging lang po ako, mag-request lang po ako sa inyo. Sa hura natin, kami yung namumuno, pero sa totoo lang po, meron lang kami ginagaya. Ginagaya namin yung governance. Hindi yung dito. Nagbigay sila ng amnesty. Nagbigay din tayo ng amnesty, di ba? Tapos, ibinabalik ang pondo ng asosasyon sa homeowners. Ganon din po, nakita niyo yung ating financial report kanina. Ganon din po, inuubos natin ang kaban ng homeowners para sa kabutihan ng homeowners. Yan po, inayat lang po namin, hindi kami ang original. Ayan. At ngayon naman, gusto natin malaman kung ano ba ang nais nang gawin sa susunod na pagkatapos ng mga lalaki. Tama po ba? At this point, I would like to call on someone who is known from his father. Sino po bang number 7? Alam natin. Ayan, pero kung number 7 ang tatantaan natin, dapat
And that's no other than our Vice Mayor, Dodo Chemerinsky. Maraming salamat. Thank you for the very kind introduction. Press Money, sa lahat po natin mga opisyalis ng Baliwana at sa lahat po ng mga residente sa mga pagpalang tumawag sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat na bigyan po kami ng oras at panahon sa inyong General Assembly. Alam ko po General Assembly niyo po ngayon. No? So hindi po madalas nilibigyan ng chance na makapag-harap tayo. Pero malapit na rin pong eleksyon. Less than 9 days na lang yata ang natitira. No? At tayo po ay mamimili na naman ng ating liderado dito sa ating lungsod at sa national elections din po natin. Pero kami po yung maharap din sa inyo, humingi po ng nakakawin sa pangalawang pagkakataon pala sa mga muling maninihan po sa ating lungsod ng Pasig. At gusto ko lang po rin magbigay ng konting report sa inyo kung ano ba naganap sa po ng 3 taon at ano ba talaga nagagawa ng good governance. Madalas po kasi pag-ilit ng good governance, pero hindi po yata natin talagang nabibilang kung gano'n talaga ang produce o ano naging bunga ng mabuting pagkagobyerno. Nung pagpabalik po tayo sa 2019, para mas lalo po natin intindihan, pag-upo ni Merwin noong 2019, ang minana ng budget ay 10 bilyong piso. 10 billion pesos po ang budget ng City of Pasig noong 2019. At alam naman natin, tumindig siya na maglinis ng pamalaan. Inalis niya yung korupsyon at mayor's office, and procurement natin, etc. Tinanggal po niya. In a matter of 3 years, during the pandemic, habang bumababa po ang koleksyon sa ating mga kapitbahay ng mga lungsod, dito sa Pasig umakyat pa. By 2022, ang income ng Pasig grew from 10 million to 13.5 billion. In 2022, binigyan ng pagkakataon maupo at makasama ni Mayor Vico, ni Congressman Romulo, ang giling ng Pasig. Kasi noong unang 2019, sila lang kung lumaban dalawa. Diba? Wala naman silang line-up mo. But in 2022, nasama na ito kami sa giling ng Pasig. And by 2023, from 13.5 billion, mas lalong lumaman ang ating lungsod. Umabot ko ng 15 billion ang ating budget. In 2024 ay 17.2 billion. 2025, itong kasalukuyan pa ko, nasa 22.4 billion pesos pa po. At ito po yung itinuna ng mabuting pagkagobyerno. Bakit? Ito po yung mga dahilan. Number 1, ang tao ngayon willing na magbayad ng tama. Noon, willing naman magbayad ng tama, tuturuan ka pa ng mali. How's this? Example, sabihin mo, magbayad ka 100, sasabihin, magbayad ka na lang ng 60. Pero yung 30, may resibo, yung 30, hati-hati. Ito po yung kalakaran doon at ito po yung kalakaran sa ibang parte ng Pilipinas. Ito ang dahilan bakit hindi tayo makasenso bilang isang bansa. Aside from the fact na number 2, tinanggal po ni Mayor yung 20-30% na lagayan sa Mayor's Office pa lang. And kung yung sasabihin ko sa inyo, pag yung Mayor, bad example, sumusunod lahat. Hindi mo pwede sabihin sa mayor na nagnanakaw, huwag kayo magnakaw, ako lang ang pwede. Pag ang mayor kumukuha ng pera, sasabihin ng vice mayor, tayo wala, kung mayor meron, dapat ang vice mayor meron din. Pag nakita ng mga konsyal na yung mayor at kumukuha, yung vice mayor kumukuha, sasabihin ng mga konsyal, dapat kami mga konsyal meron din. Pagbabago ng papeles na yun, para mangoleksyon ng ating mga supplier at mga kontratista, every office na daanan doon humihingi ng prosyento. Ano po ang natitira sa taong bayan? Halos wala na. Ito po ang tunay na dahilan bakit hindi tayo umuusad bilang isang bayan. Different from ayuda. Iba po ang programa na tutulungan ng mga sektor na nangailangan ng tulong. Iba naman po ang senior citizen natin dahil ang seniors po natin na nakabang na sila sa tuwing. Magandang umaga ng Yamana. Sa Polo, by now nakapag-desisyon na kayo. Sa totoo, hindi naman ito para mamumbinsi pa. Pero maganda na rin pagkakataon ito na nakaharap namin kayo because sa totoo, marami rin mga fake news na lumalabas. At dapat alam po ninyo kung ano yung mga nangyayari at ano yung mga nagawa.
Ako, bilang congressman ng lungsod ng Pasig, ang trabaho ko talaga, gumawa ng batas. Yan po yung trabaho ko. Meron po akong pink na pamaypay na pinamimigay, tulad po yan. Nakalista po dyan lahat ng batas na naisulat ko. Kaya sana po, if you could take your time na mabasa po yan, baka meron kayong katanungan sa mga batas na ating naisulat. Pero, merong ilan na gusto kong mabanggit. Una, ako po ay chairperson ng Committee on Basic Education and Culture ng House of Representatives. Chairman ako since last Congress. 2 Congresses ago, chairman ako ng Higher Ed. Dahil chairman rin po ako ngayon ng Basic Ed, co-chairperson rin po ako ng EdCom 2 na nagre-review ng education system natin sa ating bansa. Sa totoo po, marami pong pagbabago ang ginagawa na po namin sa ating sistema. Let me give you a few examples. Una, na-introduce sa atin yung K-12 2013. Naging batas yan, 2013. Noong naging batas yan, maraming laman ang batas na yan. Isa po dyan ay nag-require sila na sa K-3, ang turo sa bata, ang medium of instruction, dapat mother tongue. Problema po yun. Noong nakita po namin, may problema. Bakit? There are 180 languages in the Philippines. There are 19 major languages in the Philippines. Pumunta lang po kayo sa isang probinsya. Ilan na po ang languages doon? Kaya tingnan po ninyo nangyari sa atin. Hindi umusad yan. Ang ginawa po namin, inamendahan natin yung parte na yan. May bagong batas kami stating that the use of mother tongue is no longer mandatory as a medium of instruction. Ang pwede mo gamitin yung Constitution, English, or any auxiliary language. Pangalawa, ang ginawa po nila dyan, kasi hindi kumontra pa eh. Pumunta po sila sa Amerika. Kumuha sila ng pag-aaral. Kung tama ba ang mother tongue o hindi. A week before this campaign started, lumabas na po yung research na galing sa Amerika. I think Harvard research yan. Ang sinabi ko na Harvard research, mali ang mother tongue as a medium of instruction. That is why, that is one amendment by law na nagawa na namin. Pangalawa, pagdating ko rin po ng chairmanship dyan, meron isang subject na nawawala. Dati meron tayong good manners and right conduct na sa subject. Tinanggal po yun. That is why nakita niyo po sa pink na yan. By law, binalik ko po ang good manners, right conduct as a subject from 8 to 6 and values education 7 to 12. Hindi naman po pumunta tayo pag-usapan po natin ng isang taong nagpabago sa buhay ng mga Pasileños. Mula nung siya ay naging mayor, hindi na tayo kumain ng mga blanca, hindi na tayo kumain ng sapin-sapin, suman, kundi biko na lang ang mga Pilipinas. So seriously, siya po ang nagpatanggal ng Sevilla. Tama po? Siya din po, meron po ako nakausap, mayroon po nagsasalita na siya po ay kurap, mga tauhan po niya maano siya, hindi kurap, pero yung mga nasa mabahan na kurap. Ngunit may tumabilit sa akin, sabi sa akin, maniwala ka dyan. Simula mo nag-business ako dito, maging contractor, first time lang under Bicol na hindi tumanggap ng lagay. So, maaaring manila sa inyo, sir, pero yung pagkalabasan, lalo na yung muli-muli, no? Yung corporate, gusto mo yung magtaas ng pamilyar, pero dahil sa kagagawa ninyong kabutihan, napakitang hindi kailangan magtaas ng pamilyar.
magagawa siya sa puso natin. Number 4, walang iba kundi si Mayor Vico Soto! Magandang umaga. Pulang po kayo. Maraming salamat po. Thank you for the kind introduction. Maraming salamat sa lahat po ng mga opisyalis natin sa Dulawana. Kaya po naman nasabi kanina ng mga opisyalis po dito na nakakatuwa rin kasi pinapatupad din nila ang mabuting pamamahala dito sa inyong subdivision. Congratulations po. Maraming salamat. At alam po magkakatulungan pa po tayo sa hinaharap. Lalo na pagdating dun sa unang nabanggit, yung flood control, yung sinasabi ko ni Press kanina, yan po yung flood control and drainage master plan ng lungsod ng Pasig. The first time lang po yan ginagawa sa kasaysayan ng ating lungsod. Kasi dati maraming project, may mga pumping station, may mga bagong kanal, mga drainage, papagawang kalsada. Ang problema, patse-patse. Gagawin dito, may baha naman sa kabila, gagawin dito, may baha naman dito sa kabila. Minsan, gaya ka sa isang project, solusyonan dito, sa kabila naman ay baha dahil yung level yung mali. So, ngayon po, ang ginawa ko yung sa ating puti press kanina na kumausap po sa iyo, pumunta na po dito, ay yung consultant natin para sa master plan, buong Pasig na po yung tinitingnan natin. So, magsisimula sa pagsusukat ng bawat lugar, pati yung elevation, tinitingnan po lahat para magalang yung tamang galoy ng tubig. So, asahan po namin yung kooperasyon po ninyo sa pagbuo ng ating flood control and drainage master plan. At gusto natin na hindi nakasentro sa isang tao o sa isang grupo yung pagbabago. Sana pag sinabi natin giving ng Pasig, para sa kalan ng ulat, kaya po naging giving ng Pasig yan dahil wala po yung sa kong Andres Bonifacio, yung paraman ng matipunan, yung nagsabaw sa Pasig, sabi niya po, unahin pala magiging ang batang Pasig. Kaya yung salitang yan, hindi po yan nagsimula sa amin. Ito po yung kasaysayan natin bilang mga Pasigilyo. Na mga Pasigilyo, mga tumira dito sa Pasig, mula ng panahon ng mga Panginoonero, panahon ng Revolution, hanggang World War II, mga bansa ako, hanggang sa kasalukuyan, dito po ang mga magiging na tao. Ito mga Pasigilyo, patuloy na maaaring hindi tayo nasasabot ng kalukan ngayon, hindi tayo lumalaban sa isang pantay-tigang digmaan. Pero, nandito ba tayo? Lumalaban tayo sa korupsyon, lumalaban tayo sa iba't ibang problema na matagal na nakanggat sa lipunan natin mismo. At sa lipunan din natin mismo. Masaya po tayo dahil sa lungsod ng Pasig. Ako, ang pakiramdam ko ay blessed pa ako dahil nagkaroon ako ng pagkakataon para maging matalista sa mga pagbabago, para tuloy na yung mga sasamang siglo na nangyayari sa ating gobyerno, sa ating lipunan. Kaya naman po talaga, kaya tayo nandito, kaya tayo matuloy na lumalaban. Mga lumang style, concert, magkano magpa-concert, isang artist, wala naman sikat na artista na bababa na kakanta para sa ilang libo lang, itong maabot din. Ang punto ko lang po, ay huwag tayong magulan. Ating ginagawa sa lungsod, marami na po tayong napakatagumpayan. Pero marami na tayong kailangan gawin. Higit sa lahat, paituloy pa po natin yung mga pagbabago at reforma na nasimulan natin sa lungsod ng Pasig. Nasa statement na po kayo. Sabi ko po ako sa harap, kakasalubong na kami ni Ate Bota. Marami tayong napagpatumpayan. Kaya kailangan dire-diretso pa po natin. Sana hindi tayo magkakasama na dahil sabi ko na siguro naman yung para lumiko. Hindi na tayo babalik doon sa mga lumang kalakaran sa lungsod ng Pasig. Ay, pakita natin ang posible. Hindi na ba may sinasabi ng posible? Pakita natin ang posible. Kahit hindi pagdalay ng pangalan sa mga project ng city government, sabi-sabi yung imposible yan dito, hindi ka naman nanalo sa 2022 kung gawin ko yan. Buti na lang ang Pasigilyo, matatalino, hindi matalino dahil matalunin. Yung taga-Dulawana, magkakasama po ba tayo, magpadere